Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating na si Giselle at Robert sa hotel kung nasaan si Annalyn. At tinanong ni Giselle kung ano nangyari. Sinabi naman ni Annalyn na kinausap niya ang driver ng kanyang lolo at sinabi nito na ang huling nakausap ng kanyang lolo ay si Zoe. Bago magpahatid sa hotel kung saan naroon si Moira. Kaya tinanong ni Robert si Oka kung may bepotong alam kung nasaan ang kanyang papa. Ngunit sinabi ni Oka na wala siyang ibang idea. Dahil ang alam lang niya ay upag sila ng hotel para kay Moira. At sinabi naman ni Annalyn na nakita niya sa Moira at sinabi nito na hindi pa nakikita ang kanyang lolo. Kaya tinanong na Robert kung umalis na si Moira sa hotel. At sinabi naman ni Annalyn na tinanong niya na front desk at sinabi nito na umalis na si Moira. At sinabi rin ni Annalyn ang nakita niyang pamhihiram ni Moira ng wheelchair sa front desk. At sinabi naman ang kaibigan ni Annalyn na sinabihan niya si Annalyn na baka umalis na ang kanyang lolo papuntang US. Sinabi naman na Giselle na nakausap niya ang sekretary ng kanyang papa at hindi pa ito nakikita upang ibigay ang ticket ng kanyang papa. At 7:20 na at 7 ang flight ng kanyang papa. Kaya nagtataka na sila kung ano ang nangyari kay Don Joselito. At sinabi na ni Annalyn ang kanyang kutob na may kinalaman si Moira sa pagkawala ng kanyang lolo. Kaya agad na tinawagan ni Robert si Moira. Nang sinugot ito ni Moira, tinanong kaagad ni Robert kung nasaan ito at pupuntahan niya ito. Sinabi naman ni Moira na nandito siya sa isang restaurant kasama ang kanyang kaibigan. At agad na binaba ni Robert ang telepono. Si Moira naman ay tari-daring. Tinawagan ang kanyang kaibigan upang papuntahin sa restaurant kung saan sinabi niya na nagdoon sila. Kaalis lang man ni Zoe at napag-usapan nilang mag-ina na kailangan umakto lang ng normal. Sila Robert naman at Giselle ay pupunta na sa restaurant kung nasaan si Moira. Si Annalyn naman ay pupunta sa Apex para makausap si Zoe. At ang kaibigan naman ni Annalyn ay pupunta sa presinto. At sinabi ni Giselle na si Oka naman ay maghintay sa kanyang papa. At kung sakaling dumating ito ay tawagan kaagad sila. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali si Moira para makarating sa restaurant na sinabi niya kay Robert. Na makita ni Annalyn si Zoe ay agad sinabi nito na nawawala ang kanyang lolo. At sinabi ni Annalyn na sinabi ng driver na ang huling kasama ng kanyang lolo ay si Zoe. At tinanong ni Annalyn kung hindi ba talaga nagkita si Moira at ang kanyang lolo. At pagkalit na sinabi ni Zoe na hindi niya at hindi naman siya sumama sa kanyang lolo. At patuloy na sa pag-aalibay si Zoe. Ngunit sa di sinasadya ay dumating ang paibirang doktor ni Zoe. At sinabi nito na kanina pa siya hinahanap. At hindi sila magkapareho ng sapot ng sinabi ni Annalyn kung kanina pa siya nandito sa Apex Hospital. Sa kabilang banda ay kumakain na si Dr. Carlos at ang kanyang kaibigan Andina. At hinahanap ng mga kaibigan niya si Lynette. Sinabi naman ni Dr. Carlos na nagpalit ka nito ng damit. At ang dumating na si Lynette ay tinanong ni Lynette kung kumusta ang pagkain nila. Pinauri naman ang mga bisita ang pagkain inihain ni Lynette. At halos lahat ay humanga sa masarap na inihain ni Lynette na pagkain. At sila ay nag-usap-usap. Sinabi naman ni Carlos na sila ay gumagawa ng paraan ni Lynette para magkaroon din ng baby. Kaya nag-cheers ang lahat para suportahan ang kanilang kaibigan sa plano nito. Nang nagiinom na ang mga kaibigan ni Carlos sa labas, ay niyaya naman ni Carlos na pumasok ulit ito dahil nakaserve na ang dessert. Ngunit kinantsawan ng mga kaibigan si Carlos dahil sa ngiti nitong tagumpay nang mapaalis na ang asungot. At ang tinutukoy nila ay si Annalyn. At sinabi naman ni Carlos na kung sakaling bumalik si Annalyn, ay gagawa pa rin siya ng paraan para umalis ito. Hanggang sa tuluyan na umayaw si Annalyn na tumira sa kanyang bahay. Naku, lumalabas na talaga ang ugali ni Carlos. Kaya kawawa naman ang mag-ina. Kaya naman aking mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang aking pagkukwento, huwag niyo naman kalimutan i-subscribe, i-like at i-press niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploaded na video. Thank you and God bless!